Sa isang larawan na ibinahagi ni Senator Robin Padilla sa kanyang Facebook page, bandang alas 5 ng hapon kahapon oras sa Pilipinas, makikita si dating Executive Secretary Salvador Meljaldea na nakaupo sa wheelchair. Kapansin-pansin sa kanyang muka na tila may iniinda ito. Kaugnay nito naglabas ng opisyal na pahayag ang Philippine Embassy sa The Netherlands kung saan kinumpirma nito na isinakay sa ambulansya at dinala sa isang ospital sa The Hague si Attorney Meljaldea. Ayon sa embahada, muling nagtungo sa ICC Detention Facility si Meljaldea bandang alas 8:55 ng umaga kahapon oras sa The Netherlands para sana dalawin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit matapos na mag-register sa reception counter, bigla na lamang sumama ang pakiramdam nito. Agad namang humingi ng atensyong medikal ang embassy official na kasama ni Meljaldea na nagpunta sa detention center. Mabilis na dumating ang ambulansya kung saan isinakay ang abogado at isinugod sa isang ospital kung saan siya ginamot. Kasama umano ni Meljaldea sa ospital ang isa sa kanyang malapit na kamag-anak. Sa Facebook Live kagabi ni Senator Robin Padilla na kasama ring nagtungo sa The Netherlands. Sinabi nito na maaaring bumigay ang pangangatawan ni Attorney Meljaldea, bunsod na rin ng matinding pagod dahil sa magkakasunod na pangyayari mula ng arestuin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro po medyo kahit na sinong kaibigan, maapektuhan ka. Yan, ganyan po siguro ang nangyari kay Ines. Tinamaan na rin ng, siyempre, yung nangyari kay Mayor. Bumaba na din yung adrenaline niya. Siyempre, may adrenaline yan. Yung mga bilis po ng mga pangyayari. Unti-unti kang sisingilin ng ano yan ng katawan mo, pagod mo, hindi natutulog, wala pong tulog todits. Kailangan po kumilos, mabilis ang mga kilos nila. Ayon pa kay Senator Padilla, nagpapahinga na sa ospital si former ES Meljaldea at binabantay nito ng kanyang brother-in-law. Sana maging mabuti na si ES. Umalis naman po ako doon. Siya po yung nagpapahinga. Diyos, pumalit na po yung brother-in-law niya. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.